na namin kasi hawak yun. Sana, it's not even sa box office eh. It's not even sa awards. It's more of makikita nila kami ulit na magkakasama sa isang film festival. It's just unfortunate na si Maria at saka si Maring Guy hindi nakapasok. So, but hindi namin alam, hindi namin hawak yun. Pero sana kung sama-sama kami, mas masaya. Lalo na hindi, ulitin ko lang, hindi pang award, hindi pang, kung hindi para sa mga tao. I'm sure maliligayahan, mabubuhay ulit ang dugo sana ng mga tao. But you know, meron naman kaming When I Met You in Tokyo, nandito si Xiaomi, and marami naman na pagkaganda pang pelikulang kaya nilang pagpilihan para maging successful din ang Metro Manila Film Festival. Maraming 10 pelikula yan with good actors also and good movies. Kasama na namin. Siyempre naman, at sabi nga ni Adel Ignacio kanina, yung support pa lang na ibibigay yung industry, para talagang yamado na kayo din sa mga kalaban natin. Kaya ang tanong ko, sunod na tanong, sa tingin mo ba, TV, sino ang makakalaban mo box office-wise doon sa 9 entries pa? Alam mo, ayoko ma-pressure. ayoko na ma-tension. Parang hindi na worth it para sa health ko. You know, huwag na. Sabi ko, ulitin ko, when you're 35 and gorgeous, aalagaan mo na yung sarili mo. You know, so, basta kaming pamilya ng When I Met You in Tokyo, of course with Lolo, Gina Alahar, Dave Cruz, Jackie Wu, the producers, Miss Reg, the directors, yan po lahat, si Kakay, lahat kaming pamilya, sama-sama namin pinopromote itong When I Met You in Tokyo. Kasi definitely, mas maraming manood nito, mas masisiyahan kami. Pero not to pressure ourselves to be number 1. Hindi naman. Pero kung magagawa niyong number 1, thank you. Why not? Why not? Siyempre, mabuhay na buhay pa rin mga bilbayan sa atin. Yes, my Bilbayans, thank you. The last question ko na lang, Kasi tatanggalin na rin yung rapon. Kasi naging Pwede last question na lang, kasi kanina nabanggit ni Ate Mitch at ni Sir Boyan, yung impression nila sa isa't isa, di ba? Na nagkaroon din pala ng time na gano'n, yung totoo ba yan na nagkakaisat kayo, parang may hindi kayo gusto ugali ng isa't isa? Yung mga first impression. Hindi ugali eh. Hindi ugali. Challenges namin ng individually. Sa tinagal-tagal na rin namin ni Yetbo, meron kaming mga buhay ng bawat isa na nadadala namin minsan sa set. At dahil siguro kilala ko ni Yetbo, kilala ko siya, alam na namin yung ugali ng isa't isa. Alam ni Yetbo pag may sumbong ako. Ako naman, alam ko si Yetbo pag not in the mood. Parang gano'n. So, ano naman, nagkakaintindihan kaming dalawa. So, not necessarily na masama yung ugali o hindi. Wala pa naman tayong kami yan, di ba? Nag-ano kami sa set. Wala. Sa tagal. Wala kami. Naiintindihan namin isa't isa talaga. Na nag-away kami na. I gave her the space. She's like, not in the mood, right? Not in the mood. And vice versa. Alam naman ni Vilma din yung nangyari sa akin before. And she was worried about it. I mean, she was worried about my condition. And then every time naman si V would, there were times na si Vilma, there were times medyo, medyo pag tinopak. Pag tinopak, you have to understand that is a big star. Yes, yeah. So you just have to. Pero isa po ba yan sa mga dahilan kung bakit hindi kayo talaga na-develop in real life? So napag-isip sila. Yun, isa po ba yun sa mga yung parang kilala nyo na sobra yung... Wala kasi
pressure to, to be, like walang pressure sa akin like if you're a good friend, I mean, your pressure of, like, you have to be like this, you have to be like that. No, we accept each other's, faults, katulad characters. So, hindi naging pressure sa amin na magsama lagi sa, So yung time po na yun siguro, tanggap ng fans na kahit hindi kayo maging, magkarelasyon in real life, unlike ngayon. Yung mga love things na kailangan Yes, po, that's one thing na na-prove din namin ni Yendo. Kasi meron kami sarili namin buhay. Ang naiwan sa amin siguro ni Yendo is more of respect. Respeto namin sa isa't isa. The respect na binibigay sa akin ni Christopher De Leon and the respect that I give, the respect that Christopher De Leon is giving me and vice versa. The respeto rin na binibigay ko sa isang Christopher De Leon. Palagay ko yun ang nagpatagal sa aming dalawa. And then we maintain our friendship and the care that we have for each other, it's more of a platonic love. We care for each other, may pamilya siya, may pamilya ako, ayaw namin may nasasaktan, sa pamilya niya and vice versa. Nandun kami sa point na yun ni Yembo. But the thing is, na-maintain namin ni Yembo, pag gumawa kami ng pelikula, again, ulitin ko, the seriousness ng career namin and maybe professionalism sa isa't isa, pag mag-asawa kami talaga. Right, Yembo? Parang, ikaw nga. yes, yes, actually, totoo nun is the craft that we have, like we've been like entertainers for so long, we know the craft, we respect each other's skills in acting, in the portraying a character. I can read her mind when she is into this character. I can tell her reaction very, very fast. Kasi we respect each other's artistry. You get it? Am I right there? Yeah. Parang it's more of we can give and take. We're open to that. We're very, very open to that. When it's Cersei, we need Cersei and support her. I would look at, wow, what a performance. Sabi sa loob ko lagi yan, when I watch her perform, or maybe vice versa, we can relate. Kumbaga, we're like talking like this, I can look at you and I can read what's in your mind. I don't know where we get that, but we have both of that. We have both the skills that is needed for being an actor. Yeah, that's so nice. Thank you, Janice. Alam mo, Janice, kung alam mo na na-stress ako Janice, naman. Kasi, alam mo, kapag piling ko nga, hindi na totoo yung tatlong movie ng producers pa. Kasi, yung isa, sabi ni Miss Faye, abahan pa, pagtanong pang iba. Si Reggie naman ang piling sa akin, tapusin mo na. So, hindi ko alam kung piling ko, eto na yung first and last. Kasi hindi sila magkasundo kung aabahan ko pa ba. Gusto ni Miss Faye na pumasok sa Guinness Book of World Records na pinakamahabang press book ko. Pero si Reg, ang mukhang ayaw. Diba? So yan, tatapusin na natin ang Q&A. Maraming salamat. Pero eto, pagsasalitayin muna natin ang magagaling nating director. Direct Rado Guerrero. Ito, excited na lahat. Less than 2 months, 49th Metro Manila Film Festival, December 25 to January 7, Direct. Sa mga kapwa ko Pilipino, lahat po tayo
tayo, meron tayong mag-anak na mga OFW. Para sa kanila po itong pelikulang ito ay alay po natin sa kanila ito. Panoorin po natin ang kasaysayan, ang buhay ni Asmund ni Joey sa December 25 Metro Manila Film Festival. Yan, direct from El Pemiesa. Pero wag mo na kayong aalis after this, may wrap-up talaga. Okay. Direct? December 25. Salamat po sa pagpunta rito. December 25 po, when I met you in Tokyo. Eto siyempre, alaga ni Danny Bobby Rojas, mukhang sisikat ko talaga. Jack Gabriel. Thank you so much po. Ayan, bilang isang newcomer din po sa showbiz, sana po supportan niyo ang aming pelikula. When I met you ito, Ate B, gusto ka rin ka one-on-one ni Neri. Kaya sana po ay abangan at supportan. Gusto ko yung K-drama. Bongga. Ay, pinapanood mo ngayon? Ay, pinapanood mo? Yun ay si Seven. Ah. Yan,